Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral on the life of prayer, ay nasa huling bahagi na po tayo ng ating series. Hindi po pamamaalam ito, kundi doon sa series lang, tatapusin natin ngayon ang ating mga pag-aaral tungkol sa panalangin. At ang huling topic natin about prayer is the House of Prayer Ministry. Pagkatapos po nating talakayin ang maraming mga pag-aaral tungkol sa prayer, tatapusin natin ito sa isang mahalaga na diwa ng pananalangin na kung saan dapat natin unang inia-apply ang ating mga natututunan tungkol sa panalangin. Samahan niyo po ako at basahin natin ang ilang mga talata. Ahanguin natin to sa Isaiah 56:7, Matthew 21:13, at sa Acts chapter 2, 42 to 47. Ating pong basahin. Isaiah 56:7, "This I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations." Matthew 21:13, "It is written," he said to them, "My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers." Puntahan po natin ang Acts 2:42-47. "They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved." Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na atin pong pagbubulayan. Gaya po na aking binanggit kanina, kung meron pong lugar kung saan dapat napapractice ang mga bagay na natutunan natin in regards to prayer, walang iba kundi sa ating mga tahanan. Tingnan po natin kung gaano kahalaga para sa Panginoon ang diwa ng panalangin. Inihula po sa aklat ni Isaiah, kung atin pong babalikan saglit sa atin pong slides, sa Matthew o sa Isaiah 56:7, binanggit po dyan na ang mga Israelita sa lumang tipan ay naghahandog sa mga bundok at binigyan sila ng Diyos ng kaligayahan sa paggawa ng mga bagay na ito. Sabi ng Diyos, "Soon, pagdating ng araw, I will give them joy in my house of prayer. For my house will be called a house of prayer for all nations." Inihula ni Isaias na ang mga pagtitipon ng mga mananampalataya pagdating ng araw ay magiging lugar ng panalanginan, magiging place of prayer. Subalit sa bagong tipan, nung dumating ang Panginoong Hesukristo, natagpuan niya na yung lugar kung saan dapat inilaan sa pananalangin ay ginawa ng mga tao na tindahan ng mga kung ano-anong mga paninda at ginawa itong palitan ng pera. Kaya galit na galit ang Panginoon. If you are going to look at the context of Matthew 21, kanyang itinaboy ang mga magpapalit ng pera, yung mga nagtitinda ng mga kung ano-anong hayop sa templo, itinumba niya ang mga lamesa at sinabi niya, nasusulat, it is referring to Isaiah 56:7, that my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Malinaw itong natutunan ng mga alagad. Malinaw natutunan ng mga sumunod kay Jesus na ang templo, ang lugar kung saan dapat ay pagtitipon para sa panalangin, ay dapat manatiling ganon. Kaya kung titingnan natin, nung nawala na ang Panginoon sa Acts chapter 2,
Ito ang unang ginawa ng mga alagad. They focus on prayer because they learn to the Lord Jesus the value of gathering together and making the house of the Lord a house of prayer. They devote, ang sabi po ng talata, they devoted themselves. Saan? They devoted themselves sa mahalagang aspetong ginagawa ng mga Kristiyano, sa turo ng mga apostol, sa pagtitipon-tipon, sa pagpuputol-putol ng tinapay, fellowshipping, at sa pananalangin. Itong three aspects of the life of a believers ay mahalagang matutunan ng mga mananampalataya. Ang tanong, saan nila ginagawa ang panalangin? At ang sabi, they gathered together. Ano po? Ang sabi diyan, every day, they continued to meet, saan? Temple courts. Yung temple courts, ito yung pinagtabuyan ng Panginoon, ng mga robbers, ng mga magpapalit ng pera, ng mga nagtitinda ng kung ano-ano. Yung ginawang palengke, yun yung temple courts. Kung saan, sabi ng Panginoon, this is going to be called a house of prayer. Kaya every day, they continued to meet together doon. They broke bread. Saan? Yung fellowship, ginawa nila sa kanilang mga bahay. And together, they praised the Lord and they were, doing ministry of prayer. Praising God and enjoying the favor of all the people. So makikita natin na ang mga alagad, tinupad ito. So therefore, kung ito'y mahalaga, dito nagsimula ang mga alagad at nagpatuloy ang ministeryong ito. Ang theme ng ating pag-aaral ngayon, God calls not only the church building, but every Christian home to be a house of prayer. Can we say amen to that? So, tinatawag ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya, hindi lang magsipagdasal at tawagin ang house of prayer, yung building, yung church building, kung hindi ang mga tahanan. Now, let us go and define what is the house of prayer ministry. Ito po'y ministeryo ng lahat ng mga mananampalataya. Let us go first to the biblical definition. Ang sabi ng Bible, sa binasa natin kanina, my house shall be called a house of prayer for all nations. Hula ito kay Isaias. At ano ang dapat mangyari? Dapat tuparin ito, pero sa panahon ng Panginoon, ginawa itong den of robbers. No, in the scripture, the house of prayer is not limited to a physical temple. Under the new covenant, kung ating makikita, God dwells not in buildings but among His people. 1 Corinthians 3:16. Therefore, the church and Christian homes are meant to be places where God is sought, where God is honored, and where God is obeyed through prayer. Can we say amen to that? At ito ang nakita natin sa Acts chapter 2:46. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So makikita natin naging regular na gawain ng mga mananampalataya na ang mga tahanan ay nananalangin. At ang mga bahay ay dedicated for the ministry of prayer. How sad sa panahon natin ngayon na ang mga tahanan ay hindi naturuan ng ministeryong ito ng pagdadasal. Ifinokus at isinentro lang ng mga Kristiyano sa once a week prayer meeting sa simbahan na ang dumadalo wala pang 10% ng total membership. Tinatawag nating prayer meeting, merong prayer meeting ang simbahan, pero ang prayer meeting hindi ito prioridad sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi nga po, meron naman geographical discrepancy. Minsan malayo bahay, yan ang katwiran. Minsan walang panahon, kaya kailangan magbibihis ka pa. Kung winter dito sa Canada, magbibiyahe ka pa malayo, tapos pupunta ka pa sa simbahan para lang magdasal. So sige, pagbigyan na natin ng mga katwiran. Pagbigyan na natin ng mga alibay. Pero anong dahilan? Bakit sa loob ng bahay hindi pa rin magawa na magkaroon ng prayer meeting? So if you're going to look at the life of the early church, merong prayer meeting sa mga bahay-bahay. Ang unang makikita natin sa Acts 12:12.
prayer meeting in the house of Mary. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark. So ito si John Mark. Ano po? Sa bahay ni John Mark, nanay niya si Mary, maraming tao nagagather doon lagi para manalangin. So yung house ni Mary is considered to be a house of prayer. So ano yung house of prayer ministry? The house of prayer ministry means cultivating homes and families where prayer is regular, prayer is Christ-centered, prayer is word-governed, and prayer is spirit-dependent. Napakaganda kapag ang mga tahanan ay ganyan. Merong regular na pagdadasal ang buong pamilya, merong Christ-centered family, merong governed by the Word of God family, at merong family dependent on the Holy Spirit sa kanilang mga pagpapasya. Sinong ayaw niyan? Sino po ang ayaw na pinangungunahan ng Santong Espiritu ang kanilang mga tahanan? Sino po ang ayaw na pinangungunahan ng salita ng Diyos ang kanilang mga desisyon sa buhay? Sino po ang ayaw na Christ-centered ang kanilang family? Pero ang problema, paano gagawin? Kailangan regular Kailangan lagi-lagi Kailangan may mga set time para gawin ang house of prayer sa bahay Doon nag-aayawan. Bakit? Kasi pagdating sa pagbibigay ng panahon sa panalangin, hindi ito prioridad. Intentional ang kailangan dito. Intentional decision ng mga namumuno ng pamilya. Kaya maniwala man kayo o hindi, I always, every Sunday, promote and promoted the house of prayer sa simbahan na namin sa Winnipeg, Unida. Pinaliliwanag namin linggo-linggo kung ano ang house of prayer. Naiintindihan naman ng mga miyembro. Alam naman nila kung ano ito. Pero para mag-commit, kasi kailangan sign up Kailangan mag-join. Hindi po namin pwedeng isali pag ayaw. Kaya join lang. Kumbaga, membership lang. You need to sign up to a house of prayer if you want intentionally make your house as a house of prayer. Pero ilan lang po ang nag-sign up. Sa Winnipeg, Unida, ang miyembro namin mahigit 200 Mahigit 200. Ang pamilya nag-sign up hanggang ngayon 10. We only have 10 families. Hindi ko po hinihiya ang mga miyembro ng Winnipeg, Unida. Pero ito po yung katotohanan. Ang mga miyembro, pagdating na yung bahay na nila ang magko-commit sa regular na pananalangin, hindi nila kayang i-commit. Ang panawagan sa Tinig ng Pag-asa, lagi ko po sinasabi na kung sino sa inyo ang gustong mag-join sa House of Prayer, you can just message me and we will include you to the House of Prayer. I have with me 5 families who join. 5 families. So ngayon, sa House of Prayer, meron na po akong 15. I have 15 families. 5 online and 10 face-to-face. So, hindi naman face-to-face. Baka ma-misinterpret nyo na kailangan laging mag-meet kasama yung iba. No. So, to explain further ko anong house of prayer, may intindihan nyo later. Pero ako po, tanggap ko yung katotohanan na ang mga tao ayaw maiistorbo yung kanilang mga buhay, ayaw maiistorbo yung kanilang mga regular na routine at mga ginagawa, at ayaw nila na maglaan ng panahon sa kanilang pamilya para magdasal. And how can you expect a Christ-centered, word-governed, spirit-dependent house if you will not regularly allot a time for family prayer? Now, bakit importante ito? The importance of family prayer. 1. Family prayer is God's design. Sa Deuteronomy 6:6-7, these commandments that I give to you are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So, utos ng Diyos sa mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng commandment. Paano nyo magagawa yan? Kung yung magtipon para manalangin ay hindi ninyo magawa, magturo pa. Mga minamahal na mga kapatid,
God's primary discipleship structure is the family. Ngayon, paano naman magkakaroon ng discipleship ang church kung sa bahay mismo, wala niyan? Alam niyo po, naobserbahan ko po sa pagiging pastor ko ng matagal ng panahon, kung sino yung totoong active sa loob ng bahay at fully devoted sa mga gawain ng ministeryo, sila din yung active sa simbahan sa gawain ng ministeryo. Ang mga pamilya na totoong active sa gawaing espiritual sa bahay, sila din yung active maging sa simbahan. Importante kasi na ang training talaga primarily ginagawa sa bahay. Family prayer is one discipleship area na ibinigay at ginawa ng Diyos. So, family prayer teaches children, one, dependence on God. It shapes spiritual identity early, and it creates spiritual memory and continuity. Ano sabi ng Isaiah, Psalm 78, 5-7? He decreed, take note, He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. This is a primary call for the covenant community. Tayo na naniniwala na tayo pinili ng Diyos, ang ating sambahayan ay pinili ng Diyos. So kung pinili ng Diyos ang iyong sambahayan, maniniwala ka na dapat mo itong ituro, dapat mo itong gawin sa mga susunod na henerasyon ng iyong buhay. Ito ang utos. We belong to a community, a covenant community, nang nakipag-compact ang Diyos kay Jacob, ang kanyang kasunduan kay Jacob, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa buong Israel. At ito'y ituturo, ganito ang gagawin. Ipamumulat sa mga susunod na henerasyon kung papaano makipag-ugnayan sa Diyos. Amen? So makikita natin, family prayer is God's design. Pangalawa, family prayer guards the home. Alam niyo po ang sabi ng 127:1 ng Psalms, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Anong ibig sabihin? Prayer invites God's protection. Kapag ang Diyos ang siyang nangunguna sa tahanan, sa diwala ng pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pananalangin, ang Diyos ang siyang nagpoprotekta. Ang ating mga anak sa regular na pagdadasal, sa regular nating pananalangin para sa kanila, naiingatan sila, napoproteksyonan sila, lalo na sa kanilang mga personal na pagpapasya. Na idadalangin natin hindi lang pag-iingat, kundi ang mga desisyon ng ating mga anak. Alam niyo po mga kapatid, si Job, one example, lagi niyang ginagawa ito No? Lagi niyang ipinapanalangin ang kanyang mga anak, ano man ang ginagawa nito mga to, baka nagkakasala. Kaya prayer is part of his home. Yes, sasabihin ninyo, sa kabila nun, nagkaroon pa rin siya ng matinding mga pagsubok. Iba ho yun. Iba ho yung pagsubok. Alam niyo po, ang pagsubok dumarating sa bahay ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Pero itong sasabihin ko sa inyo, alam niyo po ba kung bakit hindi bumigay si Job sa kabila ng napakarami niyang mga pagsubok? Ito ay dahil sa malalim niyang relasyon sa Diyos, dahil sa lagi niyang pakikipag-ugnayan sa panalangin. So, prayer invites God's protection. Second, it aligns the family with God's will. Alam niyo mga kapatid, lagi nating sinasabi, hanapin niyo ang kalooban ng Diyos, hanapin niyo ang kalooban ng Diyos, gawin niyo yung kalooban ng Diyos. Ang tanong, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay ang sinasabi niya sa kanyang mga kasulatan, hindi ito lingid. If we will follow the Word of God, if we are aware of what God said in His Word, magagabayan tayo nito sa ating mga desisyon sa buhay. Pero paano ito malalaman? Sinisimulan po ito ng magulang na ipaunawa sa kanilang mga anak
sa diwa ng pagtuturo sa bahay. Kaya magkaakibat ang prayer at ang pagtuturo ng Word of God. Prayer not only invites God's protection, not only aligns the family with God's will, it guards against spiritual drift. Pag ang bata napapariwara, pag ang mga bata naliligaw ng landas, ibinabalik natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal. Alam niyo mga kapatid, ang mga anak ko kahit matatanda na itong mga to, may mga sarili ng pagpapasya. Yung dalawa po wala na dito sa amin. May sarili na silang mga bahay. Si Reb may sarili ng bahay, si Ian may sarili ng pamilya. Si Ron na lang ang kasama namin sa bahay, pero we make it a point na we as a family will pray together. Job regularly prayed for his children. And this is very important. Sabi ng Job 1:5, when a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. So bilang tatay, dapat gawain natin ito na talagang aakayin natin ang ating mga anak sa diwa ng pananalangin. Si Joshua sa 24:15 ng Joshua, ang sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose lands you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Look at the challenge of Joshua to the Israelites. Mamili na kayo kung sinong paglilingkuran nyo. Pero ako at ang aking sambahayan, we will serve the Lord. Mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan, mga leader ng bahay, sino ang inyong pinaglilingkuran? Kung ang Diyos ang kinikilala nating makapangyarihang dapat paglingkuran, siya ang tinatawagan, siya ang dinadalanginan, dapat at unang takbuhan ng inyong sambahayan. Now, yung family prayer, it should models the faith. Saan dapat ipinakikita at iminomodel, ipinamumuhay ang pananampalataya? Mga kapatid, sa bahay. Children learn prayers not by instruction alone. Hindi po pwede. Alam nyo naman yun eh. Gawin mo to ha, gawin mo to. Pero alam natin ang proseso ng pagtuturo. Ang proseso ng pagtuturo, I will do it, you watch. And then the next step, we will do it together. We will do it together. Third step, you do it while I watch. And the last stage, you do it with somebody else. You do it while somebody else watching you do it. Gagawin ko, panoorin mo. Susunod, gagawin natin pareho. Pangatlo, gawin mo, ako na manonood. At pangapat, gawin mo habang may nanonood na iba sa iyo. That is the way to teach. That is instruction happen. Ganun dapat. Ngayon, sa pananalangin, paano? Pwede bang, oy, magdasal ka. Pedro, magdasal ka. Anak, magdasal ka. How? Show them how to pray. And then you pray together. And then allow your child to pray for you. And then allow him to pray not only to himself but to pray for other people. That is how the process of prayer should be. Ang mga magulang, akala natin ang daling sabihin pero tayo mismo hindi natin magawa. Gusto naman natin mag-pray ang ating mga anak eh. Anak, mag-pray ka ha. Tanong, nanay, kayo ba nagpe-pray? Hindi nyo nga ako niyakag mag-pray eh. Hindi nyo nga ako sinama at tinuruang mag-pray. Faith should be modeled. At ang example nito, 2 Timothy chapter 2, 1-5. Faith modeled by Lois and Eunice. Sino itong mga to? Ito ang lola at nanay ni Timoteo. Sabi diyan ni Pablo, I am reminded of your sincere faith. Sabi ni Paul kay Timothy, pinaalalahanan ako ng iyong sincere na pananampalataya. Pananampalatayang nasa iyo, una,
Pananampalatayang nasa iyong lolang si Lois, sa iyong nanay na si Eunice, at naniniwala akong nasa iyo rin. Amen? Kaya napakasarap po mga kapatid na panoorin at tingnan sa simbahan. Nandun yung lola, nandun yung lolo, nandun yung anak, nandun yung apo. At kalaunan, nandun pa yung apo sa tuhod. Bakit? Kasi na-model yung pananampalataya, and I always admire families praying together. Sa prayer meeting ng simbahan, pag nakita mo yung mga henerasyon ng pamilya nandun, iyon ang palatandaan na ang pamilyang ito talaga ay makadiyos. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, train a child in the way he should go. Proverbs 22:6. Even when he is old, he will not depart from it. Amen? A praying home raises children who understand that God is real, that God is present, and God is approachable. Pag hindi nyo na ituro ito sa inyong mga anak, ang panalangin ay hindi makapangyarihan sa kanilang mga buhay. Option ang panalangin at hindi primary tool to communicate with God. Amen? Kaya, mahalaga ito mga kapatid. Authority in the house of prayer. Sino ba ang otoridad sa bahay? When it comes to the authority of the church, lagi nating itinuturo si pastor. Si pastor. Sino magpe-pray? Si pastor. O kain na tayo, tawagin si pastor. Isipin nyo, panalangin lang. Panalangin lang. Kakain lang para mag-fellowship eh. Tatawagin pa si pastor. O pastor, pag-lead ka na ng prayer. Bakit? Kasi tila ang panalangin ay isang bagay na ubod ng hirap gawin. Alam niyo po sa Winnipeg Unida, hindi na po yung pastor ang congregational prayer. Mga elders ng church, mga council members ng church, ang hinahayaan ko na manguna sa congregational prayer. They will represent the congregation. Hindi laging pastor. Ngayon, yung pagbabasbas, kasi meron kami basbas para sa mga may kaarawan, nagpapasalamat, iyon si pastor ang nagbabasbas. Pero pagdating sa congregational prayer, somebody or anybody from the congregation can lead the congregation to a prayer. Ang tanong, kung hindi ka marunong magdasal sa bahay, magkakandabulol-bulol ka rin pagdating sa panalangin publicly. Mga kapatid, alam niyo po, ako'y naniniwala na walang Kristiyanong dapat ay hindi, how am I gonna say it? Wala dapat Kristiyanong hindi marunong magdasal. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Wala dapat Kristiyanong hindi marunong magdasal. Ang tanong, bakit hindi marunong? Hindi ginagawa eh. But if you are in constant relationship with the Father, and you are always communicating with Him, no way na hindi mo matututunan ang magdasal. Amen? Now, pag-usapan natin ang otoridad sa prayer. Sa order ng Diyos, paano po ba? God's order of authority. Sa Bible, 1 Corinthians 11:3. Ang sabi diyan, but I want you to understand that the head of every man is Christ. So sa tahanan, ang pangulo, ang ulo ay ang Panginoong Hesus. Sumunod, the head of the wife is the husband. And the head of Christ is God. So dito, nilinaw ng ating ni Apostol Pablo kung sino ang otoridad. Ang otoridad ang ating Panginoong Hesus, ang otoridad ng lalaki si Hesus, ang otoridad ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Biblical authority, therefore, is not domination. It is not kung sino ang dapat laging masunod. Hindi. Kundi ito'y responsibilidad. Biblical authority is not domination but responsible leadership under God's rule. Order of authority. Sabi,
Si Christ, supreme head. Husband or father is spiritual leader. Yung wife or mother, co-laborer and nurturer. Ang mga anak, learners under loving discipline. That is supposed to be the order. Mga kapatid, tandaan ninyo, pag ang mga bata, hindi nyo naturuan nung sila'y bata, pag malaki pa, saka nyo sila maturuan. Pag ang inyong mga anak, hindi nyo naakay sa simbahan, hahanap lang yan ng dahilan para hindi magsimba pagdating na sila'y malalaki na. Anyway, ang Diyos naman ang nagliligtas. Alam natin yon. At pag binuksan ng Diyos ang puso ng tao, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para akayin ng taong ito para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Ano ang sabi ng John 6:44? No? It is the Father who draws us to Christ. So alam natin yon, pero yung training, no, kung ikaw ay naniniwala na yung mga anak mo, yung pamilya mo ay part of the covenant community as early as nakakaintindi na, you will train your children to pray and you will teach them the Word of God. Ephesians 5:23, ano sabi? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Ephesians 6:1-4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Yan ang utos. Colossians 3:18-21, wives, submit to your husband as it fitting in the Lord. Husband, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Look at the warning, look at the message, look at the commandment. Layunin ng Diyos na ang mga pamilya ay maging matibay sa diwa ng pagkakaisa at ng paglilingkod sa Diyos. Makikita natin fathers as spiritual leaders. Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger. In a house of prayer, fathers lead prayer. Not perfectly, but faithfully. Bakit ko sinabi itong ganito? Kasi hindi naman lahat ng tatay magaling magsalita. Hindi naman lahat ng tatay mahusay magturo ng Bible. Hindi naman lahat ng tatay pastor na nangangaral. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka pwedeng magdasal. Fathers lead prayer not perfectly, but faithfully. Yung katapatan ang hinahanap, hindi ang pagalingan ng salita. Maybe sasabihin ng tatay, pastor, hindi talaga ako magaling maghanay ng mga salita. Naiintindihan nyo ng Diyos. Kaya nga meron hong panaghoy . Alam niyo po ba yung lamentation? Prayer yun . Kaya nga pinag-aralan natin kahapon . Hindi kailangan ng salita para malaman ng Diyos ang laman ng ating puso. Daing lang, ungol lang, groaning, lamenting. Alam na ng Diyos yun. Pero ang importante, consistency and faithfulness. Pag nakikita rin ng mga anak mo, regular kang nagdadasal, hindi lang dahil may kailangan, kundi sa bawat pagkakataon, halika mga anak, pray tayo. Come here, let us pray. Alam niyo, malaking bagay yun . At yun ay nakaka-develop talaga, hindi lang ng habit, kundi ng pananampalatayang makipag-usap sa Diyos. Amen? Mothers should support and strengthen spiritual rhythm. No? Yung bang oras na ng panalangin sabihin, marami pa akong ginagawa, kayo na lang magdasal. Hindi pwede yun. You need to be in agreement. You need to be in agreement together as a family. No? Na kahit anong sitwasyon, hindi ninyo pababayaan ang pananalangin bilang pamilya.
You need to support each other sa diwa na ito. And authority is exercised through example and not force. Maniwala ho kayo, ito ang susi ng isang matagumpay na sambahayan. 1 Timothy 3:4-5, he must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he take care or how will he care for God's church? Itong panawagan sa lahat ng naglilingkod. If you have any position in the church, for whatever position it was, ang hamon, una dapat sambahayan This can disqualify somebody who is leading for the leadership. Kaya lagi ko po itong sinasabi sa mga anak ko, gusto niyo akong patuloy pang maglingkod sa Panginoon, gusto niyo akong maging pastor pa ng mahaba at hindi magretiro biglaan because of what my children will do, then help me. Ito rin sinasabi ko sa asawa ko, help me. Let us manage our own household well, with all dignity. Ano yung dignidad ng pastor? He keep his children submissive. Nakikita yung pastor, yung anak niya, di niya mapasunod. Nagtuturo siya, wag dapat magtatato, yung anak niya puro tato. Wag kayo dapat magkakaroon ng hikaw. Yung anak mo puro hikaw, pati sa ilong. Hindi maganda yan sa mga lalaki. Lalaki, ang babae may hikaw, okay lang. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na hindi mabuti. Huwag kayong maglalasing. Yung anak mo lasing. Pasimuno pa ng inuman. Can you imagine? Nasaan ang dignidad? Nasaan ang dignity ng pastor? Kaya authority must exercise not by force but through example. Po. Mga anak ko, ano yung nakikita nyo kay tatay? Yun ang gawin nyo. Delikado pala yun, mga kapatid. Sapagkat ikaw bilang tatay, you have to live your life as an example to your children. Amen? Accountability in the house of prayer. Accountability produces spiritual health. Proverbs 27:17. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Family prayer creates open spiritual conversations. Open spiritual conversations. Second, confessions and forgiveness. Third, mutual encouragement. Di ba pag nasa diwa kayo ng panalangin, manghihingian kayo ng prayer request, ano pagpe-pray ko sa iyo, Reb? Ano pagpe-pray ko sa iyo, Yenyen? Dayan, Ru, o yun po yung aking mga anak. Ano gusto niyo ipanalangin ko sa inyo? Kayo tayo, ano gusto niyo ipag-pray namin sa inyo? So itong bigayan ng mga panalangin na ito can open confession and forgiveness. Can open mutual encouragement. Can open spiritual conversations. Ngayon, kailan nyo yan nagagawa? Nakaka-enjoy na po ngayon kasi malalaki na yung mga anak namin. Iba na po yung dynamics ng mga bata. Ang mga prayer lang yan gusto ko po magkaroon ng toy. Gusto ko po magkaroon ng bagong damit. Gusto ko po ganun. Ganun lang ang conversation Pero pag umiidad na po, may mga edad na ang mga anak, iba na ang dynamics. Tay, pag-pray nyo po yung aming kinabukasan. Pag-pray nyo po yung trabaho ko. Pag-pray nyo po yung relationship na yung mag-asawa. Di ba? Iba na At kapag meron kayong panahon sa pananalangin at accountable kayo sa diwa ng pananalangin, it produces spiritual health. Healthy ang family, di ba? Sabi ni James sa 5:6 ng James, confess and pray for one another. Kung nagagawa nyo to sa kapatiran, ba sa pamilya, hindi. Ecclesiastes 4:9-12, a threefold cord is not easily broken.
Kung matibay ang isa, mas matibay ang dalawa, lalo ang tatlo. Ganon sa diwa ng pananalangin. And accountability prevents spiritual neglect. Diba? Pag nakakalimot yung isa, sabi, pray na tayo. Yung misis ko, laging ganun pray na tayo. Without prayer, sin is hidden. Without prayer, hearts grow cold. Without prayer, faith becomes private and weak. Ano sabi ng Hebrews 3:12-13? Exhort one another daily. Hebrews 10:24-25, huwag natin pabayaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. So a praying family gently keeps one another aligned with Christ. Amen? Now, nakita natin gaano kahalaga ang house of prayer. Let us go to the biblical example of houses of prayer. Sa Bible, si Abraham. Abraham is a family worship leader. Kahit saan makarating si Abraham, ano una niyang ginagawa? Nagtatayo siya ng altar wherever he went. Genesis 12:7-8, Then the Lord appeared to Abraham and said, To your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east, and there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. Prayer marked his household journey. Amen? That is Abraham. Markado ang kanyang pamilya ng pananalangin. Prioridad sa kanya bago itayo yung kanyang tent, unahin muna ang altar. And after the altar, house, and then they dedicate the house to the Lord. Amen? Joshua, a covenant commitment. It was a public declaration of spiritual leadership. Joshua 24:15, he said, As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Si Cornelius, ang centurion, ano nangyari? Sa Acts, sabi, prayer opened the door of salvation to Cornelius. And on Acts 10:1-2, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion, of what was known as the Italian cohort. A devout man, feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. Hindi pa yan Kristiyano. Hindi pa yan Kristiyano. Hindi pa niya kilala si Kristo. Sa Acts chapter 10:1-2, ipinakilala siya bilang devoto ng Diyos, may takot sa Diyos, nananalangin, pero hindi niya pa kilala ang Diyos. Kita niyo? Kaya imagine ninyo kung nagpakilala na ang Diyos sa kanya, what will happen? Ganyan po nangyari dyan. No? Kaya pinatawag si Peter para magministeryo sa kanya. Ayaw nga puntahan ni Peter yan kasi yung bumababang kumot na maraming mga hayop na pinagbabawal sa Old Testament, ano sabi ni Peter? Hindi po ako kumakain yan. And that was referring to Cornelius. Sinabi ng Diyos na si Cornelio ay huwag ituring na marumi bagamat siya ay isang hentil sapagkat kabilang siya sa pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Amen? Now, fourth, early church homes. Sa Acts chapter 2, 42-47, prayer-centered community. Ang simbahan ay lugar ng panalanginan, ganon din ang bawat tahanan. Romans 16:5, church met in homes. Si Lydia, noong nanampalataya sa Pilipos, binuksan niya ang kanyang tahanan sa mga alagad. The early church grew through praying household, not buildings. Amen? Kaya yung building, secondary lang yan, mga kapatid. Ang problema, pag may building na, hindi na nagdadasal sa bahay. Nung araw na walang building, lahat ng gawain sa bahay. Amen? Naalala ko, nagsimula kami dito sa Winnipeg. Wala kaming building. Ang pinagdadausan namin ay ang Deliverance Center. Allowed lang kami 2 hours every week, every Sunday. So saan ginagawa ang mga prayer meeting? Sa bahay-bahay. Bahay ni Glenn Saria, bahay ni Ate Ading at Kuya Dante Henido, sa bahay ni Kuya Resty Atanasio, sa bahay ni
kapatid na Eric at Daisy Relieve. Kasi yun ang malalaking mga bahay. Sa mga bahay na yun, ginawa ang mga prayer meetings. Problema, nung nakabili na ng building, wala na ngayong bahay-bahay. Sarado na yung mga bahay na yun. Ayaw na gawin doon yung mga prayer meetings kasi may building na eh. Nakita niyo po epekto pag may building na. Samantalang dati, yung mga anak natin, kasama natin sa prayer meeting. Wala silang choice eh. Sa bahay natin gagawin yung prayer meeting. Pero nang tumigil na, especially ng pandemic. Nung pandemic, dati po ang mga small group namin, bahay-bahay. Nakaschedule ang mga small group, bahay-bahay. Matindi ang ginawa ng pandemic. Simula ng pandemic, wala nang dumadalaw sa bahay-bahay. Ngayon po, dito sa Winnipeg, para makadalaw sa bahay ng miyembro, kailangan ka makipag-appoint. Ganun ang nangyari. Hindi dahil tinamad ang mga miyembrong mag-visitation, pero na-isolate po ang bawat isa. Nagkasamaan ng loob dahil nagkahawahan ng COVID noong mga panahon na yon. At dahil doon, nadala ang mga tao, huwag na tayo magsama-sama. Sa church na lang. At ang church, ang dami pang ginawang measures para huwag magkahawahan. Hindi po ba? Ng COVID. Pero hindi ganun nakadisenyo. Hindi ganun nakadisenyo ang iglesia. Ang iglesia ay dinesign ng Diyos na maging house of prayer. Amen? Now, practical ways to build a house of prayer ministry. This is very practical. Simple. Ganito yung pinopromote namin every Sunday. 1, establish regular family prayer. Mag-establish. Sinong gagawa? Hindi naman pwedeng iutos lang ito eh. Dapat ito intentionally ang mga leader ng bahay. Sino ba yung leader ng bahay? Ang tatay, ang nanay, ang mga magulang. Sila ang mag-i-establish ng regular family prayer. Daily or several times a week. You can do it. Pwede namang linggo-linggo, pwede namang once a week, or pwedeng daily. Kailangan lang ma-establish. It can be short but consistent. And use scripture in prayer. Ano ba dapat? Paano ba mananalangin? Ang Bible hindi naman nag-iwan ng, hindi naman, tawag doon? Nagbigay naman ang Bible ng halimbawa. Matthew 6:9-13. That is the Lord's Prayer. Kaya wag natin sabihin, hindi namin alam paano magdasal eh. Tinuruan na tayo ng Bible. Especially if you are a believer. At ito po, yung mga series natin dito sa Tinig ng Pag-asa. What is prayer? How to pray? Types of prayer? Meron pang prayer and fasting, etc. Types of prayers. Napakadami ko na pong natalakay. All you need to do is to start. Do a life of prayer. Amen? Establish regular family prayer. Anong dapat gawin? Include everyone. Sama ninyo lahat. Kung may kasambahay kayo, isama nyo. Sa amin nga, pati aso kasama eh. hindi ko po sinasabi na nanalangin yung aso. Pero sa amin pong pagtitipon ng pamilya, pag nagtitipon, even the dog. So let children play simple prayers. Or let children pray simple prayers. And pray for real needs. Maging specific, hindi yung, basta pag-pray nyo, trabaho ko. Ano sa trabaho? O ipag-pray nyo yung aking kalusugan. Alin sa kalusugan? Be specific. Pray for real needs and teach thanksgiving and confession. Amen? Mahalaga yan. And letter C, connect home prayer to church prayer. I-connecta mo yung home prayer sa church prayer. What happens in the home strengthens the church. The church supports and equips the home. Di ba pag umattend ka ng prayer meeting, may testimony ka sa prayer meeting kasi may answered prayer ka sa home. At kung may answered prayer sa church, i-connect mo rin yon sa family prayer sa home. Vice versa. Acts chapter 12 verse 5, so Peter was kept in prison, but the church, ano ginawa ng church? Earnest prayer for him was made by God, by the church, or to God,
by the church. Amen? Sa verse 12, ano sabi? When he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying. Nung nalaman ni Peter na pinagdadasal pala siya, diretso siya doon. Pumunta siya. Pagdating niya doon, nagulat yung mga kapatiran. Nakalaya na si Peter. Amen? Now, let me give you some theological emphasis. 1. Prayer is a means of grace, not work to earn favor. Biyaya ang makapanalangin. Amen? Sa diwang ito, nakapagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa diwang ito, napaparangalan natin ang kanyang pangalan. Sa diwang ito, kinakausap niya tayo. At the same time, nababago tayo ng dasal. Kaya ang dasal ay biyaya. Hindi lang ito ginagawa to earn God's favor na parang genie in a bottle. So God is sovereign, yet ordains prayer as His instrument. And family prayer reflects the covenantal faithfulness. Naniniwala tayo na dahil tayo bilang mga magulang, binigyan ng Diyos ng pananampalataya, naniniwala tayo at sumasampalataya na pati ang ating mga anak, ganun din ang kanyang gagawin. Romans 8:26-27, likewise, the Spirit help us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Psalm 115:3, our God is in the heavens, He does all that He pleases. We pray not to change the mind of God or to change God, but to be shaped by God. Amen? Now, to conclude, a call to build a house of prayer. 1 Kings 18:21, if the Lord is God, follow Him. The strength of the church tomorrow depends on home that pray together, families under God's authority, loving accountability centered on Christ, and a praying home becomes a witnessing home. A house of prayer becomes a channel of God's blessing. Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ina-acknowledge namin na kung wala ka, wala naman kami magagawa. Ikaw ang siyang source ng lahat ng meron kami. Ikaw ang nag-provide even the very life that we have. Forgive us, O Lord, for our shortcomings. Forgive our sins. And make us, O Lord, family dedicated to you. Katulad ng declaration ni Joshua, as for me and my house, we will serve you. Tulungan mo kami na ang aming mga tahanan ay maging bahay ng panalanginan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging consistent and faithful sa diwa ng pagdadasal. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Nakaraos po tayo sa isang series. Again, ang panawagan, those who would like to join the House of Prayer, you can just message me and I will include you. Meron po akong ginawang page ng House of Prayer. And if you want, I can put your name there or you can just tick the join ng page. At you will be informed kung ano yung mga gawain doon, kung ano yung mga bagay na dapat gawin. So, ang launching po ng House of Prayer ng Winnipeg Unida will be on March 22, if I'm not mistaken. Ayan, so we encourage all Winnipeg Unida Christian Church members, if you are interested to join the House of Prayer, so just approach a deacon sa Sunday and let your name and family be listed. So ayun po, happy weekend everyone. Friday na po ngayon, magkita po ulit tayo sa Lunes sa panibagong series, sa isang series muli dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ingatan kayo ng Panginoon. God bless everyone.